Gandang morning mga friend. Martes. Araw na naman ng Martes. So, ito na naman tayo. Naglalakad na naman si TA friend at papunta naman tayo sa ating work. Buti pa hindi masyado maalinsangan. Maganda pa maglakad. So, petsa 7 na, July 7, 2026. Day 2. Pangalawang araw. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng pangalawang araw. So, pangalawang araw ngayon na tatalakayin ang pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Pero ganun pa man, tayo'y nag-aantay lamang sa mga sitwasyon na nangyayari. Di ba? Ang sarap. Ang sarap pakinggan ng mga pagdidebate sa loob ng Senado. So sana ay maging patas tayo. Sana ay walang kinikilingan ang mga senador. Pero ganun pa man, halatang halata na rin na talagang pilit na inihuhulog ang Vice Presidente. Halatang halata na rin na talagang may something, Pero inaabangan ko pa rin ang mga bagay na yan, kung ano ang mangyayari sa mga susunod pang araw. O di ba? Minsan natatawa na lang ako, minsan naiinis. Parang gusto mo na ikaw ang umupo sa trono ng ating mga namumuno. Ay grabe. Lagi ko talagang inaabangan yung mga nangyayari dyan sa atin. Kahit nasa malayong bansa tayo, abay, kailangan maging active pa rin tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. So kailangan meron pa rin tayong maiambag. Wala akong maiambag na pera kasi wala akong maleta. O siya mga friend, ang maiambag ko na lang yon, magko-comment na lang ako kung anong dapat na gawin natin. Pero minsan hindi na manalangin na lang tayo mga kaibigan, na sana ay maging matiwasay, payapa at maayos na yung mga problema natin sa ating bansa. Ang mamahal na ng mga bilihin, tapos kung ano-ano pa yung mga talagang ginagawa ng mga namumuno sa atin. Mas inuuna pa nila yung mga bagay na hindi naman ikakabuti ng ating bansa. Ewan ko ba? Ay nako, buksan nyo na ang kaso ng maleta. Kahit papaano may maibalik man lang or may maikulong man lang na malaking sinasabing big fish. Ay nako, kakainis talaga, grabe. Nakakainis talaga. Ay, sinasabi ko na nga ba na kapag nakalabas ito, tsak, babawi at babawi yan. Ay grabe. Di ko alam kung anong nangyayari sa atin dyan sa Pinas. Kawawa ang lahat. Kahit kaming mga OFW dito, nahihirapan na din kami. Ay, ayusin nyo naman ang mga trabaho nyo.
Minsan namimersonal na kayo. Puro kayo papapil. Kayo lang ang yumayaman. Ang mahihirap mas lalong humihirap. Dakdak kayo ng dakdak. Puro kayo pa-aircon pa kayo dyan. Kayo yung mas lalong yumayaman. Mahiya naman kayo. Grabe na nangyayari dyan sa atin. Alam mo yung kapag naiinis ka, sasabog talaga yung inis mo. Sasabog talaga yung nararamdaman mo. Kasi di ko alam kung ano nangyayari dyan sa atin. Pero ganun pa man, lagi pa rin ako nakapokus. Pag uwi ko sa trabaho, syempre balita pa rin yung aking inaabangan. Dahil bilang isang mamamayan, syempre kailangan active pa rin tayo lagi sa nangyayari sa ating bansa. Diba? Huwag natin pabayaan yan. Dapat may alam tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. Kailangan huwag nating pabayaan na iiwasan na lang natin. Abay, minsan dapat kahit papano may ambag man lamang tayo. Kahit sa maayos na paraan. Sana naman ay maayos na yung problema natin dyan at maibalik na sa normal. Ba't ganun sa tuwing nagpapalit ng administrasyon, laging may banggaan lagi nangyayari sa mga nakaupo sa pwesto. Paharambugan, pataasan ng mga ere. Ay nako, wala nang mangyayari dyan sa atin kapag ganyan. Asikasuhin nyo yung mga presyo ng bilihin. Asikasuhin nyo yung pagpapasahod sa mga tao. Huwag yung puro kayo dakdak ng dakdak dyan. Nagugulahan na ang mga mamamayan natin. Lalong-lalo na yung mga OFW. Mas lalo kaming nahihirapan din dito. Ay, ewan ko lang. Baka may mag-comment naman dito sa akin na mga kontrabida. Okay lang yun, walang problema. Di ko naman pinapansin yung mga nagko-comment na ganyan. Ang importante yung sa loobin ko, inilalabas ko lang. Hindi naman ako magyayaman ng mga ganyan. Na pinas mo ako, i-comment mo ako dahil makakabila ka. No way. Hindi ko ikakayaman yan para magkaroon ako ng maraming maleta. Kahit man lang sa ganitong paraan, at least may lalabas ko na yung sama ng loob. Grabe talaga. Grabe na yung nangyayari sa atin. Sobrang sobra na. O paano mga friend? Hanggang dito na lang at malapit na ako sa aking pagtatrabahuan. So ingat-ingat po kayo mga kaibigan. Naway ligtas po tayong lahat. At abangan natin yung susunod na kabanata.
day 2. Ayan. So, lagi tayong updated kahit nasa trabaho tayo. At least pag uwi ng bahay, rini-review pa rin natin yung mga kaganapan dyan sa Senado. O siya. Bye-bye. At ingat-ingat po tayong lahat. Thanks for watching.